Ang pinakamayamang lungsod sa Luzon ay binibigyang kahulugan at sinusukat sa pamamagitan ng dalawang pangunahing sukatan na ginagamit ng gobyerno ng Pilipinas, kabuuang asset ng local government unit, na audited ng Commission on Audit at Gross Domestic Product per capita na sinusubaybay ng Philippine Statistics Authority. Ang pinakamayamang lungsod ay tinukoy bilang isang urban na lugar na nagtataglay ng pinakamataas na konsentrasyon ng pinansyal, pisikal, o kapital ng tao. Narito ang Top 10 Richest Cities sa Luzon 2026. Ngunit bago yan ay huwag kalimutan i-click ang like, subscribe button, and notification bell, para laging updated sa mga video na ating ginagawa, para sa inyong dagdag kaalaman. Salamat! 10. Antipolo City. Ang Antipolo City ay isang lubos na mayaman, first-class component city at ang kabisera ng probinsya ng Rizal. Sa kamakailang mga ulat sa pananalapi, ang unit ng lokal na pamahalaan ay nagtala ng mahigit 20.79 billion pesos sa kabuuang mga ari-arian, na nagpatibay sa katayuan nito bilang isa sa pinakamayayamang lungsod sa Pilipinas sa labas ng Metro Manila. Ang mabilis na pag-angat nito mula sa isang munisipalidad patungo sa isang umuunlad na sentro ng lungsod ay hinihimok ng umuusbong na komersyal na real estate, patuloy na pag-unlad ng infrastruktura, at lumalaking lokal na populasyon, na higit sa 1 milyong residente. Lawag City. Ang Lawag City ay isang patuloy na lumalagong lokal na ekonomiya na inuri bilang isang third-class na lungsod, na may kabuuang asset na higit sa 21 billion pesos at isang taunang lokal na kita na tumatakbo ng malapit sa 1.2 billion pesos. Bilang mataong kabisera ng Ilocos Norte, ang yaman nito ay nakaugat sa umuunlad na services sector, continuous tourism, and major large-scale commercial investments. Ang lungsod ay namamahala ng isang malakas na taunang kita at patuloy na nagpapatakbo na may mga regular na paggasta na umaasa sa humigit kumulang 927 million pesos, na nag-iiwan sa lokal na pamahalaan ng isang healthy fiscal surplus. Nakikita ng lawag ang napakalaking pag-unlad ng pribadong sektor. Ang isang pangunahing highlight ay ang 15 na bilyong piso pagpapaunlad ng Megaworld ng 84 na ektaryang coastal township, na inaasahang magsasama ng mga luxurious residence, commercial centers, at shophouses malapit sa sand dunes ng lungsod. 8. Caloocan City. Ang lungsod ng Caloocan ay may magkahalong pang-ekonomiyang profile. Ang pamahalaan nito ay may mataas na kabuuang halaga ng assets na humigit kumulang 33.34 billion pesos, ngunit nahaharap ito sa hindi pagkakapantay-pantay ng yaman. Ang GDP per capita ng lungsod na humigit kumulang 139,525 piso ay ang pinakamababa sa Metro Manila, na nagpapakita ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng kabuuang yaman ng lungsod at ng karaniwang kita ng residente. Ang Caloocan ay tuloy-tuloy na nararanggo bilang isa sa mga mayayamang local government units sa bansa. Ang taunang lokal na kita ng lungsod at mga kita sa pagpapatakbo ay pinalakas ng isang malakas na trading, merchandising, at manufacturing base, na tumatakbo ng may tinatayang kita na pataas ng 8.7 na bilyong piso. 7. Mandaluyong City. Ang Mandaluyong City ay isa sa pinakamayamang local government units sa Pilipinas, na may kabuuang asset na nagkakahalaga ng humigit kumulang 34.10 billion pesos. Habang hawak ang katayuan nito bilang isang highly urbanized, first-class na lungsod, ang lakas ng ekonomiya nito ay hinihimok ng mataong corporate headquarters nito at mga pangunahing komersyal na pag-unlad. Ang lungsod ay umuunlad sa ekonomiya bilang isang Tiger City of the Philippines, na naninirahan sa mga pangunahing hub tulad ng Ortigas Center, the Shangri-La Plaza, at Rockwell Center, na umaakit sa mga multinational corporations, BPO, at mga luxurious development. Bilang isang first-class na lungsod, palagi itong nararanggo sa top 10 pinakamayayamang lungsod sa buong bansa, na hinihimok ng napakalaking corporate investments, very active commercial hubs, at malawak na retail developments.
6. Parañaque City. Ang Parañaque City ay isa sa pinakamayamang local government units sa Pilipinas, na may kabuuang asset na umaabot sa humigit kumulang 38.21 billion pesos. Opisyal itong kinikilala bilang ika-6 na pinakamayamang lungsod sa buong bansa at ang ika-6 na nangungunang LGU sa mga lokal na kita, na nagdulot ng 9.6 billion pesos. Nagtala ang Parañaque ng economic growth rate na 8.7%, na minarkahan ito bilang isa sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa Metro Manila. Mahigit sa 77% ng kita sa pagpapatakbo ng lungsod ay lokal na nabuo mula sa mga buwis sa negosyo, mga buwis sa ari-arian, at mga bayarin, na ginagawa itong highly self-reliant. Ang lungsod ay tahanan ng malaking bahagi ng pinagsamang resort at gaming hub ng Maynila, na nagho-host ng mga mararangyang casino at entertainment complex na nagdudulot ng malaking kita sa turismo at mga lokal na buwis sa negosyo. 5. Taguig City. Ang Taguig City ay kabilang sa pinakamayayamang local government units sa Pilipinas, na ipinagmamalaki ang kabuuang asset na 54.17 billion pesos. Ang lungsod ay bumubuo ng malakas na mga lokal na kita sa pagpapatakbo at nagpapanatili ng isang tinatayang gross domestic product na lampas sa 566 billion pesos, na pinalakas ng posisyon nito bilang isang nangungunang pambansang sentro ng pananalapi. Ang Taguig ay patuloy na nagre-rank bilang isa sa nangungunang 5 pinakamayamang lungsod sa bansa batay sa mga asset na iniulat ng Commission on Audit. Ang Bureau of Local Government Finance ay nireranggo din ito bilang ikalawa na may pinakamataas na kita na lungsod sa buong bansa sa mga tuntunin ng Locally Generated Current Operating Income. 4. Pasig City. Ang Pasig City ay nananatiling ika-4 na pinakamayamang lungsod sa Pilipinas, na may hawak na napakalaking 54.77 billion pesos sa kabuuang asset para sa 2026. Dahil sa mataong Ortigas Center at epektibong pamamahala, ang lungsod ay nagpapatakbo sa taunang budget na 23 billion pesos upang pondohan ang kasalukuyang mga gastusin sa pagpapatakbo at mga capital outlay. Ang Pasig ay nasa ikalawang nationwide sa ratio ng mga locally sourced revenues sa kabuuang operating income, na nagpapatunay ng mataas na self-sufficiency. Ang matatag na katayuan sa pananalapi ng lungsod at epektibong lokal na pamamahala ay nakakuha pa ng internasyonal na pagkilala, kabilang ang isang $1 milyon na gawad mula sa Bloomberg Philanthropies Mayor's Challenge para sa makabagong proyekto ng mga floating park. 3. Manila City. Binabalanse ng lungsod ng Maynila ang makasaysayang pamana sa napakalaking yaman ng lungsod at pananalapi. Gumagana ito sa napakalaking 25 billion pesos na taunang executive budget at may hawak na 92.81 billion pesos sa kabuuang pisikal na asset, na ginagawa itong ikatlong pinakamayamang local government unit sa Pilipinas ayon sa halaga ng asset. Ang Maynila ay nagdadala ng humigit kumulang 16.42 billion pesos sa locally generated operating income, na ginagawa itong isa sa nangungunang 5 lungsod para sa matatag na local revenue generation. Ang marangyang ari-arian ng Maynila ay nakakita ng napakalaking pag-akyat, kung saan ang lungsod ay nasa pangatlo sa buong mundo sa paglago ng presyo ng luxurious residence, na itinatampok ang apela ng lungsod sa mga high net worth na mamumuhunan. 2. Makati City. Ang net worth ng Makati City, batay sa kabuuang mga ari-arian na binawasan ng mga pananagutan, ay lumampas sa 246.10 billion pesos. Bilang financial capital ng bansa, pinananatili nito ang posisyon nito bilang isa sa pinakamayamang local government units sa Pilipinas. Ang mga record ng Commission on Audit ay naglagay ng kabuuang mga ari-arian ng Makati sa mahigit 245.17 billion pesos, na may mga ulat na tumuturo sa 246.10 billion pesos sa total wealth holdings. Ipinagmamalaki ng lungsod ang malakas na kalusugan sa pananalapi, na kadalasang lumalampas sa mga target ng koleksyon ng lokal na kita sa pamamagitan ng streamlined na buwis sa negosyo at koleksyon ng buwis sa real property.
Hawak ng Makati ang ilan sa mga pinakamahal na lupain sa bansa, na may mga valuation sa Central Business District na umaabot hanggang 500,000 piso kada metro kwadrado. Isa, Quezon City. Ang Quezon City ay nagpapatuloy sa kanilang sunod-sunod na undisputed wealthiest local government unit sa Pilipinas, na sinusuportahan ng isang record-breaking operating budget na 43.3 billion pesos para sa taon. Napanatili ng Quezon City ang titulo nito bilang ang pinakamayamang local government unit, o LGU sa Pilipinas, na may hawak na mahigit 489.95 billion pesos sa kabuuang mga ari-arian, o net assets gaya ng na-audit ng Commission on Audit. Ang lungsod ay namamahala ng isang aprobadong taunang budget. Ang QC Council ay nag-aprobo ng 43.3 billion pesos na budget para sa 2026 na nakatuon sa mga social services, green spaces, and digital cybersecurity systems. Bilang pinakamayamang LGU sa bansa, kabilang sa mga ari-arian ng Quezon City ang malawak na ari-arian, infrastruktura, pamumuhunan, at reserbang salapi. Ang lungsod ay sumasaklaw sa 138 barangay na may mahigpit na beer zonal values, na nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa lokal na paglago ng real estate.